Mas matindi kaysa sa mga sapak ni Pacman, sa bugbog ni Panday, o banat ni Ramon Revilla. Hindi ito mga eksena sa pelikula. Ito ang mga tunay na balyahan at gulpihan sa isa sa pinakamatandang martial arts sa mundo, ang judo. At sa buong Southeast Asia, isang Pinoy ang hari ng judo. Kilalanin natin si John Bailon, 9-time defending gold medalist sa Southeast Asian Games. Kampiyon, 9 na beses, sunod-sunod, walang puknat. 20 anyos si John nang magpunta sa Japan upang mag-aral ng Nihongo. Pero nung makatikim siya ng judo, hindi na ito nagpaawat. Kung ituloy ko yung pag-aaral ko ng Japanese, after 2 years, mag-aaral ulit ako ng yung Senmonga ko. 2 years na naman yun for tourism. So, inisip ko, judo na lang. Pero unang sabak pa lang sa kompetisyon, Umangat yung balikat ko. Siyempre, hilaw yung technique. Nag-resist ako. Medyo hindi pa ako gano'n nakakaintindi sa judo, kaya yun. pero hindi niya ininda ang sakit ng katawan o natakot na mait siya sa ere at lumagapak sa mat. Sa tingin ko, mas safe siya compare sa ibang contact sport. Kasi ang judo, pag natutok ka ng yung proper kung paano bumagsak, safe ka kahit na daganan ka ng 150 kilos. Oo. Okay pa rin. Di tulad sa wrestling, pag binalibag ka ng 150, sa boxing, pag sinuntok ka ng 150 kilogram, di patay ka. Karate, pag sinipa ka ng mga malaki sa'yo, kawawa ka. Pero sa judo, okay lang kasi meron kaming sinasabi niya, okay ni, yung paano bumagsak. Pag hindi naman turuan ng maayos paano bumagsak, delikado din. Isa din sa pinakadelikado to. Saka ito yung isa sa pinakamaraming injury sa lahat ng contact sport kasi araw-araw yung sparring. Marami raw injury na pwedeng maiwasan kung alam ang tamang pagbagsak ng katawan. Ayon kay John, patagilid dapat ang tama sa sahig. Una ang bewang, kasunod ang tagiliran, tapos ang balikat. Yung tamang bagsak sa judo napakalaking bagay. Hindi lang dito sa paglalaro, kundi sa labas. Nai-apply din tulad ng pag nadulas ka sa motor, hindi ka basta-basta nababagok. Kasi yung alam na kung paano bumagsak, naiwasan mo na mabagok yung ulo mo. So, may helmet ka na, tsaka alam pong bumagsak, medyo safe ka. Training daw ang susi para iwas pasa at mga bali-baling buto. Kaya hindi katakatakang 6 na beses sa loob ng isang linggo kung mag-ensayo ang mga judoka ng Philippine team. Weights kami. Tapos Tuesday, Thursday, nag-jogging. Ngayon, So may cardio component yan. meron din. Tapos every day, yun yung 5 to 7 yung dito. Ano na yan? Judo na yan. Technique. And, Technique, sparring. Sa amin, yung ibang contact sport, hindi nakipag-spar yun araw-araw. Sa amin, araw-araw. Yan talagang pinakaano. Kaya kung kami sa injury, marami kami injury. Yun na nga eh. Kasi pag may injury ka, hindi pa gumagaling, nilalaro mo na eh. 5 minuto tumatagal ang isang match sa judo. Kaya naman kailangan ng mga judoka ng stamina. Wala namang bagay na makukuha mo lang na ganun-ganun. Kaya paghirapan mo talaga. Kung naghihirap ka, yung iba mas naghihirap sa'yo para lang makamit yung ganun, di ba? Ang bida raw tumatapang kapag nasusugatan. Kaya kahit balot sa benda, tuloy pa rin ang sparring ng mga atleta. Parang mahaba yung mga daliri Oo mo. nga. Ano? Tapos ang lalakas mo. Malalaki na yung buto. Ano ba yan? Muscle ba yan? Hindi, buto yan lumaki na. Nadi-deform pag yung tumagal ka Ano sa yan? judo. Sa kakagrab mo? Oo, kasi makapal itong uniform namin. Maraming nababali yung paa. Talagang bali yung yung buto mo dyan. Sa Hapon, ang ibig sabihin ng judo ay the gentle way. Pero oras na bakbakan na, ang sport na judo ay isa ring deadly martial art. Southeast Asian Games 2003.
Isang judoka ang ibinato ng malakas sa ere. Sa kanyang pagbagsak, 2003, Vietnam. Yung player ng Vietnam sa 60 kg namatay. Bakit? Tinusok yung ulo niya. Yung kapartner niya yata, 73 kg. Isang pagkakamali mo dito, disgrasya ka eh. So dapat focus ka 100% sa laro talaga. Ano ba ang mindset mo pagka papasok ka into competition? Parang kill, fight, Yeah. win, kailangan. Yan talaga kailangan. Pwede lang patayin mo yung kalaban. Yun dapat yung nasa isip mo. Tsaka yung feeling ba? pautakan din ang judo. Timing lang din. Kasi hindi niya rin akalain. Timing? Anong timing? Paano naglalaro ang Nag-Ouchiga rin timing siya. sa judo? Yung timing, yung gagamitin mo yung balance niya. Pagtira niya, tapos lilihis kang ganyan, yung balance niya, mag-break niya yung balance niya, sarili niya mismo. Yun ba ibig sabihin ng sinasabi nila sa judo na ginagamit mo yung weakness ng kalaban mo para talunin siya? Yung lakas niya gagamitin. Or yung lakas niya? Hindi yung weakness. Pwede yung yun eh, lakas hindi niya. weakness yung lakas niya yung gagamitin. So, inaaral nila ngayon yung ginawa ko, nagdadagdag naman ako ngayon. Tsaka ginugulo ko yung technique. Halimbawa, ito pag pinasok ko, dumepensa siya, mag-iiba na naman ako. So, hirap silang bumasa, kaya kahit hanggang ngayon, ay papanalo ko pa rin. Tagang price niya yun naman, hindi, kasi ibang disiplina niya, unlike ibang players natin. Hindi ko tinatawag na ningas kuko ng iba. Pero siya, dedicated. Kaya, you get the price of winning such honor. Lampas 40 anyos na si John at mahigit kalahati ng kanyang buhay, kanyang inilaan lamang sa judo. Masarap maglaro. Yung pwede lang, maglaro tayo hanggang 80, 90. Pagkatapos humakot ng mahigit 40 medalya sa kanyang career, pagkatapos ng di mabilang na bali ng buto, ano nga ba ang kanyang sukatan ng tagumpay? Lahat yan, nakakabagsakan ng tao, tsaka nahuhold mo, nalalak mo, nachuchok mo. Yun yung parang, parang kakaiba eh, siyempre. Yun yung kaligayahan mo dun sa lahat ng ginagawa mo sa judo. Kasi nagtitraining ka para ibato, para i-choke, para i-ambar, di ba? Kaya pag naggawa mo yan, success, di ba? Parang